Ayon sa Department of Energy, tinatayang aabot sa 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos point 60 centavos kada litro ang itataas sa gasolina. 20 pesos and 90 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos sa kerosene. Dahil sa tindi ng pagtaas, paunti-unti o staggered itong ipatutupad ng mga kumpanya ng nangis ngayong linggo. Gayunpaman, umaaray na ang mga transport group. Bagaman mayroong fuel subsidy, ito ay band-aid solution lamang daw at hindi sapat sa naglalakihang dagdag presyo. Masakit po riyan ay talagang nagsabi ang ating DOE, mismo ang ating secretary, na ang sinasabi niya ay mayroon tayong enough supply hanggang April 30 pa, hanggang katapusan ng April. Pero bakit itinaas na ng napakalaki yung mga binili nila ng napakababang presyo? Bakit nila naman tayong hinold up? Iginiit ni Alto President Orlando Marquez ang oil deregulation law ang pangunahing dahilan ng paghihirap ng mga jeepney driver at operator. Grabe ho yung ginagawa na itong batas na ito na tayo po ay nananawagan sa Kongreso at Senado na sana i-revisahin na nila yan, yung batas na yan, dahil talagang nakaka-insulto ang tao, na iniinsulto na nila ang taong bayan, ginagawa na nilang tanga ang taong bayan dahil dyan sa batas na yan. Nanawagan din ng LTOP ng dagdag na 7 hanggang 8 pesos sa pamasahe para may kitain ng mga tsuper. Bukas naman inaasahang maglalabas ng anunsyo ang LTFRB ukol sa formal na taas pasahe sa mga jeep. Sa ngayon may pagtaas na sa pamasahe sa mga bus. Piso ang dagdag sa mga ordinary provincial bus, 35 centavos sa air-conditioned at 45 centavos naman sa luxury. Gayon din isasalang pa sa konsultasyon ang kakapasalang na petisyon para sa taas pasahe sa iba pang public utility vehicles tulad ng taxi at UV Express. Ayan, Attorney Sal. Marami po, isa lang po yun sa ating mga kababayan na nagsabi na itong oil deregulation law, Attorney Sal, yung parang naging dahilan kung bakit hindi talaga makontrol yung presyo ng petrolyo. Pero sa tingin nyo, Attorney Sal, kung hindi na ipasa batas yung oil deregulation law, hindi kayo aabot sa ganito yung magiging presyo ng petrolyo? Siyempre, hindi. Kasi nire-regulate mo yung pagtaas ng presyo. Sa ngayon, wala. Zona libre. Kumbaga, zona libre. Bahala kayo. Taas kayo dito, taas na. Walang pipigil sa inyo.